Pagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Bible Study every 4 p.m. po ng hapon. At ngayon po ay tayo po ay may panibago na mga pinag-aaralan po sa linggo pong ito. Amen po. Kahapon po ay nabahagi na po sa atin ni Pastora Econ yung isa sa mga kailangan po natin pag-aralan. At ngayon po, nilagay po ako doon sa number 2. Amen po. Ang sabi niya doon, by battle, every Christian man must fight. Amen po. Number 1 po na ibinahagi sa atin ni Pastora Econ, yung number 1, sabi niya, the battle for purity. Amen po. At sabi niya po doon sa number 2 po, basahin ko po dito, sabi niya, the battle of the mind. Amen po. Kung papansinin po natin, mga kapatid, ay itong battle na to ay hindi pwede na hindi natin harapin. Amen po. Kasi sa time na tayo po ay pumasok sa pagiging Kristiyano, ito yung mga battle na kailangan po nating mapagtagumpayan. Amen po. Ulitin ko po, tayo po ay, bagamat nandito po sa mundong to, at ngayon po tayo po naubuhay, sabi niya doon, tayo po ay may flesh. Amen po, o may laman. At isa po sa mga bagay na kailangan po natin kaharapin, yung isa sa mga binahagi ni Pastor Econ kahapon, yung purity, at pangalawa po, yung isip po natin. Amen po. At ang isip po natin, isa sa pinaka mahirap kalaban. Amen po. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun po yung mga bagay na nagagawa po natin. At ang sabi niya po dito, number 2, the battle of the mind. Amen po. Kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po kayo sa akin sa Romans chapter 12, verse 2. Sabi niya po dito, basahin ko na lang po, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po. Doon po sa unang sentence, sa sinabi niya po dito, na sabi niya doon, na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen po, na sa atin po bilang mga tao, marami tayong mga nakikita, marami tayong mga nababasa, marami tayong mga bagay na naririnig. Amen po, at ang lahat ng yan ay pumapasok po sa isip po natin. Pero isa po sa sinabi po ng Biblia na sabi niya doon na huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan mo na baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Sa paanong paraan po? Ngayon, sa paanong paraan po ba nababago ng Diyos yung pag-iisip po natin? Amen po, sa pamagitan po ng faith o yung pananampalataya po natin o yung paniniwala natin sa Kanya. Sa paanong paraan po? Sa pagbabasa, pakikinig, pagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen po, lagi nga po nare-remind sa atin, ng mga pastor po natin, na tayo po ay lumalakad hindi sa kung ano yung nakikita po ng ating mga mata, kundi sa kung ano yung pinapaniwalaan po natin o paano tayo nananampalataya po sa Panginoon. Amen po, sa paanong paraan ba tayo nananampalataya sa Diyos? Amen po, kung babasahin po natin ang Biblia, amen po, yung mga tao na tumingin sa hirap, sa pagod, ay hindi sila nagtagumpay. Amen po, kaya nga po, imbis na 40 days, ay umabot po ng 40 taon yung paglalakbay po nila dahil hindi sila tumingin sa kung paano kumikilos ang Panginoon, kundi ang tinignan nila ay yung hirap o pagod na nararanasan po nila. Alam niyo po, sabi nga po sa bawat isa po sa atin ay hindi tayo exempted sa hirap, sa pagod. Pero bagamat gano'n, ang sabi niya doon, hayaan mo na baguhin ng Diyos ang takbo ng iyong pag-iisip sa pamagitan po ng pananampalataya po natin, sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon. Amen po, sabi niya po dito, what controls a man, though will eventually control his life. Ano po ba yung nag-dominate sa atin? Ano ba yung kumokontrol sa isip natin? Ano po ba yung kumokontrol sa buhay po natin? Amen po, sa atin po mga manggagawa, sabi nga diba po, wala na yung dati at ikaw ay isang bago nang niyalang. Nung time na tinanggap natin ang Panginoon, nag-decide tayong sumunod sa Kanya, ang nagkokontrol na sa atin ay hindi ang sarili natin kagustuhan. Amen po, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen po, kaya nga tayo po ay nandun sa discipleship
Amen po, yung self-denying. Amen po na sabi niya doon na self-denial na itatanggi mo yung sarili mong kagustuhan. Dahil yung gusto na ng Diyos, yung naunguna po sa atin. Umalala po natin yung topic po natin sa Armory o sa mga sinashare po sa atin o kung naibahagi na po sa atin ating mga pastor, yung what determine your future. Amen po ba? Ano po ba yung nag-determine ng hinaharap mo? O paano masabi na yung bagay na to ay yung hinaharap mo? Amen po. At ang alam niyo po, ang isa sa po doon na sabi niya doon ay kung ano o sino yung sinusundan mo. Amen po. At sa atin po, kung sino ang sinusundan po natin, yun po yung nag-determine ng hinaharap po natin o ng future po natin. Ngayon, ang sabi niya dito, kung sino ang kumokontrol ng isip mo, siya ang mangyayari sa buhay mo. Amen po. Alam niyo po, isa sa mga bagay na hindi inalis sa atin ng Panginoon ay yung malayang pagpili. Amen po. Kung may karapatan kang mamili kung ano yung desisyon na gagawin po natin. Ngayon, bagamat gano'n na may kakayanan tayong mamili ng tama o mali, maraming mga tao na sa time na nahihirapan sila, ang pinipili nila ay lumayo sa paglilingkod. Amen po, kung mabasa po natin yung mga shared posts po ngayon ng FB page po natin ng Rema Pills. Amen po, na bakit nga ba na nahihirapan na magpatuloy ang isang Kristiyano o ang isang worker. Amen po, dahil nakikita niya yung kayamanan na pwedeng maibigay sa kanya ng mundong to. Amen po, ano ba yung kayamanan na pwedeng maibigay po sa atin ng mundong to? Kapag nakita mo na yung kayamanan na kayang ibigay ng mundong to, ibig sabihin, hindi mo na nakikita kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Kung hindi na po natin nararanasan ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Amen po, kaya nga po sabi niya dito, who control? Sabi niya, sino ba ang kumokontrol sa iyo? At sabi niya po dito, what controls a man, though will eventually control his life. Huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng makamundong bagay. Amen po. Hayaan po natin na kontrolin po tayo ng Diyos. Alalad ko po yung kwento po na siguro narinig niyo na rin po yung kwento po na yun. Yung kwento po ng isang karpentero na gumawa ng bangka. Amen po, na dumating yung time na nagkaroon po ng malakas na bagyo sa kanila. At yung bangka na ginawa niya, na obra niya, ipinakamamahal niya, ay tinangay po ng dagat. Sa sobrang kagustuhan niya na mahanap ito, binuhos niya lahat para lang mahanap niya yung bangka na pinakamamahal niya. Eventually, alam niyo po, sa ilang buwan niya na paghahanap, hindi niya matagpuan yung bangka hanggang makarating siya sa kaduluduluhan ng isla sa lugar nila. At pagbaba niya, nakita niya yung isang bangka na sobrang dumi, sobrang gulo. Amen po, sobrang pangit at hindi na po maganda. At habang iniikutan niya yung bangka na yun, bigla na lang tumulo yung luha niya. At ang sabi niya, sa tagal-tagal ng panahon na hinanap ko yung bangka na to, dito ko lang pala siya matatagpuan. At alam niyo po, sabi niya, inalagaan niya yun. Pero nung time na nawala yung bangka doon sa kanya, o nawala yung bangka doon sa control niya, alam niyo po, napabayaan yung bangka na yun. At noong time na yun, meron lumapit po na lalaki sa kanya. At nasabi po nung lalaki, bakit ka po umiiyak? Ayun po, sabi niya, sa tagal-tagal ng panahon, yung bangka na to ay nawala. At yung bangka na to ay hinanap ko. At alam niyo po, ang sabi niya po doon sa bangka na yun, alam niyo po, ang sabi niya doon, itong bangka na to, ito yung bangka na pinakamamahal ko. Alam niyo po, sabi niya nung lalaki, nakita ko po ito yung bangka na to ay palutang-lutang doon sa gitna ng dagat at walang nagmamay-ari. Ngayon, kung gusto niyo kunin to, kailangan niyo po siyang bayaran sa akin. Kailangan niyo po siyang bayaran sa akin. At alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, tulad po nung bangka, tayo din po ay inalagaan ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay binantayan ng Diyos. Bagamat ganon, nawala po tayo sa kontrol niya. At nagpalutang-lutang sa mundong to, hanggang tayo po ay nadumihan, hanggang tayo po ay hindi na nakilala halos ng Panginoon. Pero bagamat ganon, ang Diyos po, hindi siya nagsawa na hanapin tayo upang maibalik ang kontrol sa Kanya. Ngayon, nakadepende sa iyo kung paano mo o hayaan mo ba ang Diyos na mag-dominate o hayaan mo ba ang Panginoon ang muling kumontrol sa buhay po natin. Ulitin ko po, sa bawat isa po sa atin, ito yung mga battles na kakaharapin po natin.
At alam niyo po, ang isang bagay dito ay yung isip natin. Ano ba yung tumatakbo sa isip mo? Ano ba yung mga bagay na tumatakbo sa isip po natin? Alam niyo po, malaking factor po kapag ang isip natin ay tumatakbo sa makamundong bagay. Amen po, kasi lahat to ay kontrolado niya. Mula sa pagkilos, mula sa mga desisyon. Amen po. Pero kung titingnan po natin dito, sabi niya doon, hayaan mo na ang Diyos ang kumontrol sa puso at maging sa isipan po natin. Amen po. Ulitin ko po, ang Diyos, hindi siya nagsawa na hanapin tayo. Bagamat tayo ay nagpalutang-lutang sa mundong to at nakuha natin yung mga bagay na hindi maganda. Ang Diyos, ibinigay niya ulit yung anak niya para po sa atin. Ano sabi niya po doon na tayo ay lumapit, malampalataya po sa Kanya. Amen po. Sabi niya nga po doon, ito yung mga battle na kung saan hindi tayo exempted. Bagamat tayo po ay hindi exempted, sabi niya doon, hayaan mo na baguhin ng Diyos ang takbo ng pag-iisip mo. Amen po. Hayaan mo na mapuno tayo ng pananampalataya at mapuno po tayo ng salita po ng Panginoon. Amen po. Sa kabila ng mga bagay na dumadaan sa iyo, ano ba ang lalabas sa isip mo? Ano ba yung maalala po natin na kabutihan ng Panginoon sa atin? Amen po. Paano ba kumilos ang Diyos sa buhay mo? At paano ba kumilos ang Panginoon sa bawat isa po sa atin? Ulitin ko po, sabi niya sa number 2, the battle of the mind. Amen po. Sabi niya po doon sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po. Kapag dumating yung time na nakapokus na tayo sa Panginoon, ang sabi niya doon, makikita natin yung kalooban niya at makikita natin na ang Diyos ay nalulugod doon sa mga bagay na ginagawa po natin. At yun lang po. Maraming salamat po sa inyong maraming salamat po sa inyong lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy na tulungan mo kami, o Diyos, na mapagtagumpayan yung mga bagay na ito, Panginoon, upang patuloy na makasunod kami sa iyong perfectong kalooban. Pagpalain mo ang bawat nakapakinig, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat lingkod mo, o Diyos, na nakakapanood, Panginoon, ng live na ito, Panginoon. Salamat o Diyos, purihin ka, dakilahin ka sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Thank you po.